A blessed Sabbath day, everyone. Thanks for joining us here at Revival Faith Ministries. This is Pastor Rex Frank. I hope and pray that everyone is doing well with the help and with the guidance of Almighty Father Yahweh. Thanks to all our brothers and sisters at the Revival Faith family who are present here today, as well as those joining our Sabbath service through our online broadcast. Thank you so much for spending your time with us. And we pray that this message will bring blessings and inspiration in your lives. Hallelujah. Let's go ahead and open our Bible in Genesis chapter 11, verse 1 to 9. And this is going to be our opening Bible passage for today. Genesis chapter 11, verse 1 to 9. And it says, "There was a time when the whole world spoke one language. Everyone used the same words. Then people began to move from the east. They found a plain in the land of Babylonia, or Shinar, and stayed there to live. Then they said to each other, 'Let's make some bricks of clay and bake them in the fire.' Then they used these bricks as stones, and they used tar as mortar. Then people said, 'Let's build ourselves a city and a tower that will reach to the sky. Then we will be famous. This will keep us together so that we will not be scattered all over the earth.'" Verse 5. "Then Yahweh came down to see the city and the tower. Yahweh said, 'These people all speak the same language, and I see that they are joined together to do this work. This is only the beginning of what they can do. Soon they will be able to do anything they want. Let's go down and confuse their language. Then they will not understand each other.' So people stopped building the city, and Yahweh scattered them all over the earth. That is the place where Yahweh confused the language of the whole world. That is why it is called Babel. And it was from there that Yahweh caused the people to spread out to all the other places on earth." Everyone say hallelujah. Hallelujah. Let's go ahead and pray. Heavenly Father Yahweh, we come before you with hearts full of gratitude for bringing us together in this place. On this Sabbath day, Father Yahweh, we thank you for the privilege of spending this time with you and with our fellow believers. Father, as we gather in your presence, we humbly ask you to open our hearts, open our minds to receive your teachings. Guide our thoughts and allow us to absorb the profound and powerful words you have for us today. Father Yahweh, may we feel your presence and be filled with your Spirit. We ask that the words shared by your servant speaking today will be blessed by you. Grant us, Father Yahweh, the understanding. Grant us the wisdom to apply these teachings to our lives. Once again, Father Yahweh, we express our gratitude for your boundless love and blessings. All glory, honor, and praise belong to you. In the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah, we offer this prayer. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, our message today is entitled Lessons from the Tower of Babel. Lessons from the Tower of Babel. Friends, this Bible story has been overlooked by many people because they consider it less relevant in our modern days. However, opposite to many people's idea, this story of the Tower of Babel is full of amazing lessons that are just as relevant today as they were back then. This story, my friends, is full of wisdom that can help us navigate our lives in our present time, and most especially our spiritual lives. If it's included, remember this, my friends, if it's included in the Bible, it means there are valuable lessons we can learn from it. Hallelujah.
That's why I suggest that as Yahweh's children, we must not disregard this wonderful story. Instead, let us draw lessons from this narrative to enrich our spiritual lives and our relationship with Almighty Father Yahweh. So, let me ask everyone right now, when was the last time? When was the last time you heard the story of the Tower of Babel being discussed in the church or in the assembly? When was the last time? Chances are, it's been years. It's been years since you have come across this story. However, my friends, today we are going to discuss the lessons from this story and relate them to our everyday experiences. Friends, the narrative of the Tower of Babel comprises just 9 verses. 9 verses, which we have read earlier in our opening Bible passage in Genesis chapter 11. It was only a short narrative, a short story. Now, let's go ahead and break down the whole story verse by verse so we can understand the whole content of this story. Dahil po, sabi nga natin kanina, maikli lamang ito, ay pwede naman po nating isummarize ang bawat verse para po mas lalo nating maintindihan. Okay? Alright. In verse 1, my friends, this part talks about how the whole world shared a single language and there was a unified speech. In verse 2, people migrated eastward and they eventually settled in Shinar, where the city of Babylon was founded. Now in verse 3, we can read that the people talk about the decision to construct a city. Alright? And in verse 4, dito naman po natin mababasa mga kapatid, mga kaibigan, dito yung plan nilang mag-build ng tower that will reach the heavens, the sky, and make them famous so they will not have to separate and go to live in different places on the earth. In verse 5 naman, mga kapatid, mga kaibigan, dito po naman mababasa natin that Abba Yahweh heard what they were planning. So, He came down to see the city and the tower the people were building. And in verse 6, mga kapatid, mga kaibigan, Yahweh observed the arrogance. Yahweh observed the pride among the people. And with this misguided thinking and attitude, they believed they could achieve whatever they set their minds, especially since they were unified with one language. In verse 7 naman, mga kapatid, dito naman natin mababasa yung pag-confuse ni Amang Yahweh sa language ng mga tao para hindi sila magkaintindihan. And in verse 8, my friends, we can read that Abba Yahweh scattered or He spread the people across the earth and they stopped building the city and the tower. Now, doon naman sa last verse, which is verse 9, it talks about naming the Tower Babel, means confusion. And He spread the people all over the world. Alright? Yung po yung kabuuan ng story or yung kwento ng the Tower of Babel. Alright? Friends, the story of the Tower of Babel is about the story of human arrogance. It's about pride. It's about rebellion and how Abba Yahweh took action to stop their misdirected thoughts and misguided ambition. Look at this, my friends. This narrative is a powerful reminder para po sa ating lahat. Nagpaparemind ito, mga kapatid, sa ating lahat that we must be careful sa ating pong mga ginagawang desisyon, sa ating pong mga ginagawang mga plano sa ating pong buhay. Kailangan nating itanong, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong mga sarili kung
Ang mga plano ba o yung mga ambitions na nais nating gawin or nais nating i-accomplish ay ayon po ba ito sa will o ayon po ba ito sa kagustuhan ng ating Amang Yahweh para po sa atin? Ang tanong mga kapatid, mga kaibigan, how do we know kung ito po ay will or kagustuhan ng ating Amang Yahweh sa ating pong buhay? Paano po natin malalaman mga kapatid, mga kaibigan, na yung ating pinaplano, yung ating ambition, our goals, ay ayon po doon sa kagustuhan ng ating Amang Yahweh? Remember this, my friends. If our ambitions, if our plans does not interfere or hinder with our commitment and loyalty with Almighty Father Yahweh, ito po yung kagustuhan ng ating Ama. Dapat hindi po nababaliwala at hindi po nahahadlangan ang mga salita ng ating Amang Yahweh sa pagkamit po natin ng ating pong mga plano or mga ambition sa buhay. Tama po ba? Just like the story of the Tower of Babel, my friends, the ambition or plans of the people disrupted their commitment. Kaya makikita nyo mga kapatid, mga kaibigan, yung plano nila, hindi will iyon ng ating Amang Yahweh. Hindi yun yung kagustuhan ng ating Amang Yahweh. Tama po ba? Because it disrupted their commitment sa ating Ama. Their plans were not about glorifying our Elohim. Kundi ginagawa nila yon o ginawa nila yon, yung kanilang plano, para po kanino? Para po sa kanilang kapakanan. Their desire to build a tower that will reach the sky, my friends, showed their true attitudes. Ipinakita nila yung kanilang tunay na attitudes or behaviors. They were arrogant, they were prideful, they were rebellious, and disobedient towards Almighty Father Yahweh. And their ambition was solely driven by their selfish desires. The people building the Tower of Babel were full of pride, they were arrogant, they have wrong and selfish ambition. Tandaan po natin yan. Those people, look at this my friends, those people were seeking to ascend. Nakita niyo mga kapatid? Those people, yung mga tao na gumagawa doon sa Tower of Babel, alright, they were seeking to ascend to the heights beyond their rightful place. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, may character sa Bible kung saan he wanted to ascend beyond his rightful place and he was cast down from heaven. Meron pong character sa Bible na gusto niyang he want to ascend beyond his rightful place and he was cast down from heaven. Sino po ito? Sino po ito mga kapatid? Walang iba kundi si Satan. The adversary, okay? The enemy. Ano ang sabi sa Isaiah? Basahin po natin, Isaiah 14, verse 12 to 14, ganito po ang pagkakasabi. How you've fallen from heaven, morning star, son of dawn. You are cut down to earth, helpless on your back. You said to yourself, I will climb up to heaven, above Yahweh's stars. I will raise my throne. I'll sit on the mount of assembly on the heights of Zaphon. I'll go up to the cloud tops. I'll be like the Most High. Nakita niyo mga kapatid? Anong sabi ni Satan? The enemy, he wanted to climb above Yahweh's stars, raise his own throne. Ang sabi niya, be like the Most High. Nakita niyo mga kapatid? Nagpapakita lamang ito ng pagiging arrogant. Nagpapakita ito. This is the attitude na nagpapakita ng prideful, being rebellious sa ating Amang Yahweh and being disobedient sa ating Amang Yahweh. And the people building the Tower of Babel showed the exact rebellious attitude towards our Elohim. Just like Lucifer, na ang ginawa ni Lucifer, he rebelled sa ating Amang Yahweh.
Yung attitude niya ay katulad ng attitude, mga kapatid, ng mga taong nagbibuild ng Tower of Babel. Tama po ba? That's why, my friends, we must be careful sa ating mga decision. We must be careful sa ating mga plano, mga ambition natin sa ating mga buhay. We must be careful na ang mga nais nating gawin ay hindi po fueled by arrogance. Dapat yung mga nais nating makamtan, mga kapatid, o makamit sa ating buhay, dapat hindi po ito fueled by pride or selfish desires. Dapat, mga kapatid, hindi nababaliwala yung ating commitment. Hindi nababaliwala, mga kapatid, mga kaibigan, yung ating loyalty sa ating Amang Yahweh. Yung ambition natin sa buhay, mga kapatid, dapat hindi po ito nag-i-interfere sa ating mga tungkulin para sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? However, my friends, ang nakakalungkot mga kapatid, maraming mga tao ang nakakalimot ng kanilang mga commitment sa ating Amang Yahweh just to pursue their own selfish desires. Maraming mga taong ganyan. It is unfortunate, my friends, that numerous people nowadays display pride, arrogance, and disobedience towards Almighty Father Yahweh. And they are consumed by their own selves. Yan ang katotohanan. Yan ang nangyayari ngayon sa ating kapanahunan. Marami po tayo nakikitang mga taong ganyan. Yan po nakakalungkot. Maraming mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, masyadong believe sa kanilang sarili. Ang akala nila, mga kapatid, ay mas magaling pa sila sa ating Amang Yahweh, kaya hindi na nila kailangang sumunod. Ganun yun eh. Kapag prideful ang isang tao, mga kapatid, they think that they are better than Almighty Father Yahweh at hindi na nila kailangang sumunod sa mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Romans, mga kapatid, mga kaibigan? Romans chapter 12, verse 3. Sabi ganyan, do not think that you are better than you really are. Instead, think about yourself carefully. Decide how much Yahweh has helped you to trust Him. Then you will know how to serve Him well. Tama po ba? Ano sabi? Do not think that you are better than you are, than you really are. Yun ang sabi, mga kapatid. And this passage, my friends, tells us not to think too highly of ourselves. Instead, we should take a good look at ourselves and realize how much we rely on Yahweh's help and His guidance. Dapat yun ang ating iniisip. And we must always remind ourselves, my friends, that we need to depend on our mighty Father Yahweh at hindi po sa ating sarili o sa ating kakayahan lamang. And that's why I suggest, my friends, to examine ourselves. Tignan natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Kasi baka naman, may ganito po tayong attitude na mapagmataas. Di ba? That's why I encourage everyone today to learn from the story of the Tower of Babel para hindi po tayo matulad sa mga ginawa ng mga tao doon at maka-experience ng punishment. So let's look at this 4 lessons. Meron pong 4 na lessons. We have 4 lessons na ating pong mapag-aaralan from the Tower of Babel. At ito po ang ating pong tatalakayin isa-isa. And I hope and pray, my friends, that ito pong 4 na lessons na ito ay ma-examine natin ang ating sarili, ma-relate natin ang ating sarili at tignan natin, mga kapatid, kung tayo po ba ay may ganitong mga attitudes. Okay? The first lesson na ating pong makukuha, mga kapatid, from the story of the Tower of Babel is the danger of misguided ambition. The danger of misguided ambition. Sabi po sa Genesis chapter 11, verse 4, ganito pong pagkakasabi,
Then the people said, let's build ourselves a city and a tower that will reach to the sky. Then we will be famous. This will keep us together so that we will not be scattered all over the earth. See, my friends, the people that time had this grand vision of building a tower that will reach the heaven. Yun ang kanilang vision, yun ang gusto nilang gawin. Makikita natin, mga kapatid, that the people were united. Tama po ba? Nagkakaisa po yung mga tao, and seeing them united to pursue a goal was very good. Masasabi natin admirable yung kanilang pagiging united. However, my friends, here is the problem. Their ambition, itong problema mga kapatid, their ambition was fueled by pride and desire to make a name for themselves. Their focus, look at this my friends, their focus shifted from honoring our Almighty Father Yahweh to exalting themselves. Kaya nagkaroon po sila ng problema. Okay na nga mga kapatid, mga kaibigan, that they are united, they are unified. Pero ang problema mga kapatid, mga kaibigan, their ambition was fueled by pride. Instead of honoring Almighty Father Yahweh in their plans, instead of honoring Almighty Father Yahweh in their actions, what do they desire? Anong ginusto nila? They seek fame. And they aim to elevate themselves, disregarding our Almighty Father Yahweh. Yun ang naging problema nila. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi po naman masama yung magkaroon po tayo ng ambisyon sa buhay. Hindi po masama yan mga kapatid. To have an ambition is commendable. Maganda po yan. Na meron po tayong ambisyon, meron po tayong plano sa ating buhay. However, my friends, if the root of our ambition is to exalt ourselves and not honor Almighty Father Yahweh, then hindi po ito maganda. Ano po ang sabi mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31? So whether you eat or drink or whatever you do, ano sabi? Do it all for the glory of Yahweh. Ulitin ko mga kapatid ha. So whether you eat or drink or whatever you do, yun ang sabi. Do it all for the glory of Yahweh. Ano po ang nangyari sa ating o nangyayari sa kapanahunan ngayon? Kung ikukumpara natin mga kapatid, mga kaibigan, yung ginawa ng mga tao doon sa Tower of Babel and what's happening right now in our current time, maraming mga tao, mga kapatid, people are more focused on pursuing their own glory rather than giving glory to Almighty Father Yahweh. Tama po ba? Katulad ng nangyari doon sa Tower of Babel where they want glory for themselves. At hindi kaya mangyawi, ganun din po ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot. Dahil ganun ang nakikita nating ginagawa ng maraming tao. People are encouraged to seek fame. People are encouraged to seek wealth. And people are encouraged to seek success at any cost, disregarding ang ating amang Yahweh sa kanilang buhay. Pero, bilang mga anak ng ating amang Yahweh, anong nais ng ating amang Yahweh para sa atin, mga kapatid, mga kaibigan? Bilang mga anak ng ating amang Yahweh, we are called to a higher standard. A standard that places our Almighty Father Yahweh at the center of our lives. Yan ang ipinagagawa sa atin. Friends, we are called to seek Almighty Father Yahweh's glory.
at hindi yung pansarili nating karangalan. Remember this, my friends. When we live for Yahweh's glory, our actions are motivated by love and compassion for others rather than selfish ambition. And that's why I suggest today, my friends, let us reflect on our ambitions. Tignan natin, mga kapatid, yung ating mga plano sa buhay. Tanungin natin kung ang mga plano ba natin o yung mga ambition natin, mga kapatid, sa ating buhay ay driven to glorify Almighty Father Yahweh, or are they rooted in self-promotion and self-glorification? Magandang katanungan niya, mga kapatid, mga kaibigan. Saan ba nakabase ang ambisyon natin? Saan ba nakabase, mga kapatid, mga kaibigan, yung ating pong plano sa buhay? Dahil kung ang mga desires natin, mga ambition natin, mga kapatid, ay para po sa self-glorification and for self-exaltation, then these plans, mga kapatid, will only bring emptiness. Kapag ganito, ang plano natin sa buhay, para mag-glorify natin yung ating sarili, para to exalt ourselves, then this is a useless plan. Because it will only bring pains and desolation sa ating pong buhay. Tandaan po natin. However, my friends, if we prioritize Yahweh's glory above our own, then we will experience true fulfillment, joy, peace, and blessings. Can everyone say hallelujah? Kapag pinaprioritize natin ang ating Amang Yahweh sa lahat ng ating ginagawa, sa ating ambition, sa ating plano, then we will experience Yahweh's blessings. Ano po sabi sa Proverbs chapter 16, verse 3, sabi nga niya, commit to Yahweh whatever you do. Commit to Yahweh whatever you do, and He will establish your plans. Can everyone say hallelujah? Ang sabi, He will establish your plans. Napakaganda po, mga kapatid. This is Yahweh's promise. Another excellent Bible passage na mababasa po natin sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Ang sabi, trust in Yahweh completely. Do not think that you understand things well enough for yourself. Whatever you are doing, look at this, whatever you are doing, remember that Yahweh is with you. Then He will show you the right way to go. Can everyone say hallelujah? Another amazing Bible passage, mga kapatid. Let us remember this. Our Almighty Father Yahweh promises to bless those who honor Him, granting them peace, provisions, and purpose sa kanila pong buhay. And that's why I suggest, my friends, let us humble ourselves before Almighty Father Yahweh. Let us align our plans. Let us align all our ambitions sa kagustuhan po ng ating Amang Yahweh. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. The second lesson we can learn from the Tower of Babel, my friends, is the consequences of our choice or the outcomes of our decisions. Yan po yung pangalawang lesson na ating pong mapag-aaralan from the story of Tower of Babel. Remember this, my friends. We are free to do, we are free to act according to our desires or to our wants. But when we make bad choices, there are consequences that we have to deal with. Tama po ba? Just like the people in the Tower of Babel, my friends, they made a choice. Those people made a choice to follow
self-glorification, and self-exaltation. Kaya ano ang nangyari po sa kanila mga kapatid? They have to face repercussions because of their negative decision. Dahil mas gusto nila mga kapatid ang to follow self-glorification and self-exaltation, they were punished. Sabi ngayon sa Genesis mga kapatid, 11 verse 7 to 8, sabi, let's go down and confuse their language. Then they will not understand each other. So people stopped building the city and Yahweh scattered them all over the earth. Ano po yung naging resulta mga kapatid, mga kaibigan, ng kanilang maling desisyon? The unity of people was shattered. Ulitin ko. The unity of people was shattered. And they were scattered across the earth. And that's why it's very important, my friends, for us na kapag tayo po ay may magdedesisyon, dapat guided po ito ng ating Amang Yahweh. We must choose to humbly submit ourselves to the will of Almighty Father Yahweh at hindi yung ating pansariling kaalaman lamang. We can see other biblical figures, mga kapatid. Kung babasahin natin ang Bible, makakakita tayo ng may mga biblical figures who made wrong decisions, who made wrong choices sa kanilang buhay, and they met with severe consequences or punishment dahil po sa maling desisyon na kanilang ginawa. Kung titignan po natin mga kapatid, nandiyan si King David. King David made the wrong decision to have an affair with Bathsheba, a married woman. Kaya anong naging result nito? Ano naging consequence nito mga kapatid? The child conceived through his affair with Bathsheba died. And David experienced what? A profound grief and remorse. Hindi lamang yan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lamang yan ang punishment na nangyari sa kanya. Because of his bad decision, because of his bad choice, mga kapatid, Abba Yahweh pronounced judgment on David's house, stating that calamity would never depart from his family. Nakita niyo mga kapatid? Because of a wrong decision, mga kapatid, mga kaibigan, napakabigat na naging outcome o consequence doon po sa buhay ni King David. Mababasa po natin yan sa 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12, verse 10 to 11. Ganito po pagkakasabi. Now therefore, look at this. Now therefore, the sword will never leave your house because you despise me and took the wife of Uriah, the Hittite, to be your own wife. This is what Yahweh says. I'm going to bring disaster on you from your own family. Yan ang punishment, mga kapatid, mga kapatid, mga kaibigan ni Amang Yahweh para kay King David dahil sa isang maling desisyon na kanya pong ginawa. Anong sabi ng ating Amang Yahweh? I'm going to bring disaster on you from your own family. King David experienced severe punishment because of his negative decision. And that's why let us remember, my friends, the decision that we make right now will shape our future either positively or negatively. Katulad po ni Haring David. His bad decision affected not just him that moment, but also affected the future of his whole family. Tama po ba? Another biblical figure, my friends, who made a wrong decision and experienced negative consequences was King Solomon. Ito yung anak naman, mga kapatid, ni King David. Ano po yung ginawa ni King Solomon?
at he was punished by Almighty Father Yahweh. He made the unwise choice to engage in polygamous relationships with numerous foreign wives. At dahil dito mga kapatid, mga kaibigan, naapektuhan po yung kanyang pananampalataya, na-compromise yung kanyang faith sa ating Amang Yahweh, and he indulged in idolatry. Nakita niyo mga kapatid? Kaya ano po naging resulta nito sa kanyang buhay? Nagkaroon po ng division sa kanyang kingdom. Because of this decision na ginawa po ni King Solomon, na-divide o nahati po ang kanyang kingdom from north and south. Yung dating nagkakaisa niyang kaharian, mga kapatid, nahati sa dalawa. At ang pinakamabigat nito, mga kapatid, na punishment niya ay he also lost Yahweh's favor and blessings. Ganito po ang sabi ni Amang Yahweh kay King Solomon. 1 Kings 11, verse 11. 1 Kings chapter 11, verse 11, sabi nga, so Yahweh said to Solomon, I see the things that you have chosen to do. You have not obeyed my covenant and the laws that I commanded you to obey. So I will take the kingdom away from you. One of your servants will rule the kingdom instead of you. So ano po ang pinapakita nito mga kapatid sa atin sa araw na ito? From King David to King Solomon, itong mga examples natin, ano yung pinapakita nito para po sa ating lahat ngayon? Even, look at this, even the people who are considered na mayroon pong close relationship sa ating Amang Yahweh with Almighty Father Yahweh, they are susceptible sa mga kasalanan. Tama po ba? And that's why we must be vigilant. And that's why we always seek Yahweh's guidance sa ating pong buhay, araw-araw, all the time. Huwag po natin mga kapatid, hayaan na magkaroon ng puwang ang kalaban na matempt niya tayong makagawa ng hindi ayon sa ating pong Amang Yahweh. Look at this, my friends. If the enemy sees that our decisions are not aligned with the will of Almighty Father Yahweh, then he will seize that opportunity to lead us into sin and disrupt our relationship with our Elohim, with our Almighty Father Yahweh. Kapag nakita ng kalaban, mga kapatid, na yung ating mga desisyon, yung ating mga ginagawa ay hindi po ayon sa mga salita ng ating Amang Yahweh, then he will seize that opportunity to lead us into sin. And that's why I encourage everyone right now to fill ourselves, my friends, and surround ourselves with Yahweh's presence, para hindi po tayo magkaroon ng puwang na makapasok po yung kalaban sa ating pong buhay. Hallelujah! So the third lesson, mga kapatid, na ating po mapag-aaralan from the Tower of Babel is the danger of destructive conformity. The danger of destructive conformity. Ano po bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Destructive conformity means when a group of people adopt harmful behaviors or beliefs because everyone else is doing them. When the people in Shinar, doon sa Tower of Babel, my friends, when those people suggested to build a tower that will reach to the sky, ano po ginawa ng ibang mga tao? They conformed. They agreed doon po sa idea na gusto nilang gawin. Wala tayong makikita, wala tayong mababasa, mga kapatid, mga kaibigan, na wala man lamang nag-oppose doon sa kanilang plano. Lalo na when they said that
Let's build ourselves a city and a tower that will reach to the sky. Then we will be famous. Wala man lamang nag-oppose sa nais nilang gawin na ito. Sinunod nila yung kagustuhan ng mga tao kaysa sumunod sa ating Amang Yahweh. The people sought to build a monument to their own achievements and exalt themselves. And no one opposed this idea, mga kapatid. At dahil po sa pagsunod nila sa maling gawain, ano nangyari? Sila po ay nagkasala at sila po ay naparusahan. Their collective pride and conformity led to their downfall. Ulitin ko mga kapatid. Their collective pride and conformity led to their what? To their downfall. Because the people of Babel blindly trusted and followed their leaders without questioning them. They all followed without critically evaluating the consequences of their actions. Kaya nga lahat sila napahamak. Kaya anong sabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah 2 verse 22? Ang sabing ganyan, put no more confidence in mortals. In human beings yun, my friends. Put no more confidence in mortals. What are they worth? One of the greatest mistakes made by people during the construction of the Tower of Babel was collectively placing their confidence in the one who instructed them to build a tower reaching the sky to make themselves famous. Lahat sila sumang-ayon, my friends. They were unified to make this wrong ambition a reality. And it's unfortunate, my friends, na kahit sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga taong ang nagko-conform sa mga ginagawa ng mga karamihan without evaluating kung tama po ba yung kanilang mga beliefs, without evaluating kung tama po ba yung kanilang mga actions. Ano po yung palagi nating naririnig sa kanila? O ano po yung palagi po nating sinasabi? I'm sorry. Palagi po nating sinasabi, hindi ibig sabihin na maraming gumagawa, tama na ang kanilang ginagawa. Tama po ba? Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa o sumasang-ayon ay tama na yung kanilang ginagawa. We can see that many people nowadays, my friends, are agreeing and doing things that are immoral and not according to Abba Yahweh. Ano po yung maririnig natin na sinasabi nila? Marami naman kasing gumagawa nito, kaya okay lang. They are agreeing and doing things that are immoral because marami daw gumagawa. Because accepted na maraming tao. Tandaan natin mga kapatid, engaging in immoral actions simply because they are popular and many people are doing, it does not justify their righteousness. Tandaan po natin yan. Ang isang bagay na mali, kahit marami pang taong gumagawa nito at sumasang-ayon dito, mali pa rin. Tama po ba? Kahit na ilang milyon pang tao yan. Kung yung ginagawa nila mali, mali pa rin yun. And that's why I suggest for us to be careful, my friends, not to conform or not to agree sa mga gawain ng tao na hindi po ayon sa ating Amang Yahweh. Ano ang dapat natin ginagawa bilang mga anak ng ating Amang Yahweh? Dapat, let us surround ourselves with people who pursue righteousness. Yun ang hanapin natin, mga kapatid, mga kaibigan. Let us surround ourselves ng mga tao na they are pursuing righteousness.
They're pursuing holy living. Yun ang hanapin natin. Hanapin natin mga kapatid, yung mga tao who are seeking Almighty Father Yahweh sa kanilang buhay. Kaysa makipag-conform tayo sa mga maling gawain ng ibang mga tao, mga kapatid, ang hanapin natin yung mga tao na gustong sumunod sa ating Amang Yahweh. Can everyone say hallelujah? Yun ang gawin natin. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, verse 11, instead, pursue righteousness, holy living, faithfulness, love, endurance, and gentleness. Yan ang gawin natin, mga kapatid. And this passage encourages us to surround ourselves with people who share our commitment to righteousness, holiness, and a vibrant relationship with our Abba Yahweh. Alam niyo mga kapatid, wag po nating ilagay yung ating mga sarili sa isang environment o sa isang group na maglalayo sa atin, sa ating Ama. Instead, we need to surround ourselves with people who will motivate us to honor and glorify our Elohim. Hallelujah? Now, let's go to the fourth. Pang-apat na pala ito mga kapatid. Let's go to the fourth and the last lesson that we can learn from the story of the Tower of Babel. Pang-apat na to. What is the fourth lesson? Ignorance can't excuse action. Ignorance can't excuse actions. Ganito po ang sabi mga kapatid sa Acts chapter 17 verse 30. Acts chapter 17 verse 30. Sabi nga yan, in the past, Yahweh overlooked such ignorance. Ano sabi na? Sabi, in the past, Yahweh overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. This Bible passage, my friends, suggests that while ignorance or yung unawareness may have been tolerated in the past, however, ngayon, Abba Yahweh now calls for repentance from all people, from all of us. No matter how much you know or don't know about something, you are still responsible for what you do. Ulitin ko mga kapatid. No matter how much you know or don't know about something, you are still responsible for what you do. Just like the people who were building the Tower of Babel, in their pursuit of greatness, they overlook a crucial point. Ano po yung crucial point na yon? They forgot that Abba Yahweh is in charge, hindi po sila. Their ignorance, my friends, blinded them to the reality of their situation. They did not realize what was really going on because they were too focused on themselves. Ang akala nila mga kapatid that they can go against our Almighty Father Yahweh without any problems. But their pride just made things worse. Nung nakita po ng ating Amang Yahweh yan, seeing their prideful defiance, yung kanilang arrogance, nakita ng ating Amang Yahweh that they're being rebellious against Him, Abba Yahweh intervened, confusing their language, scattering them across the earth. Alam niyo mga kapatid, may mga tao mga kapatid, many people, or some people are saying, alam nyo, mas maganda daw na hindi nila nababasa yung Bible o hindi sila nagbabasa ng Bible. Mas maganda daw na hindi na lang nila nalalaman ng katotohanan o hindi nila malaman ng katotohanan. Dahil daw kapag nalaman nila yung katotohanan o nagbasa sila sa Bible, wala na daw silang magiging excuse para hindi sumunod. Alam niyo mga kapatid, this is the wrong mentality and wrong attitude.
Dahil hindi po ibig sabihin na hindi mo binabasa ang salita ng ating Amang Yahweh, hindi ibig sabihin na ayaw mong alamin ang mga kautusan at salita ng ating Amang Yahweh, excuse ka na. Hindi ka na magkakasala o wala ka ng kasalanan. No, my friends. This is the wrong mentality. Maraming mga tao, mga kapatid, ayaw nilang bumasa ng Bible because kapag nakita at nabasa daw nila, wala na silang excuse para hindi sumunod. Alam niyo mga kapatid, as human beings, we are all instructed by Almighty Father Yahweh to know the truth. Bilang mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, we are instructed, inutusan po tayo mga kapatid, para malaman natin o alamin natin ang katotohanan. Ano po ang sabi sa 1 Timothy? Chapter 2, verse 3 to 4, this is good and pleases Yahweh our Savior, who wants all people to be saved. And look at this, and to come to a knowledge of the truth. Can everyone say hallelujah? Yan ang gusto ng ating Amang Yahweh. For us to know the truth. Kaya po mga kapatid, wala pong kadahilanan ang mga tao para hindi malaman or alamin ang katotohanan o yung salita ng ating Amang Yahweh. Dapat walang excuse. Unless they are forcefully restrained not to read the Bible, or they are physically or mentally incapable to learn the truth. Talagang hindi nila mababasa yon. Pero alam niyo mga kapatid, ang salita po ng ating Amang Yahweh ay normally accessible para po sa ating lahat. Tama po ba? We have all the opportunities right now to know Yahweh's Word. Para mabasa ang salita ng ating Amang Yahweh. Pero mas gusto pa ng mga tao na hindi malaman ang katotohanan. Pero mas gusto ng mga ibang mga tao, mga kapatid, na wag nang alamin kung ano yung sinasabi ng ating Amang Yahweh, because learning the truth means they need to change their ways. And they have to follow Yahweh's ways. Tama po ba? And following Yahweh's ways means we must surrender our old life and we must walk in obedience to His teachings and commandments. Kinakailangan ng obedience. Kinakailangan ng pagsunod. And unfortunately, my friends, many people prefer not to obey Yahweh, and they want to remain ignorant of Yahweh's word because they are unwilling to change. They are unwilling to follow Yahweh's word. Kaya mas gusto nilang ignorant na lang daw sila sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Look at this, my friends. Ignorance of Yahweh's word allows them to maintain a sense of control over their lives without having to follow any moral and spiritual standards. Yan ang gusto nila. Sila yung may control ng kanilang buhay. Wala silang sinusunod na anumang moral and spiritual na standards. Tama po ba? Kapag hindi po nila nalalaman ang salita ng ating Amang Yahweh, wala silang knowledge sa salita ng ating Amang Yahweh, ignorant sila sa salita ng ating Amang Yahweh, malaya nilang magagawa ang nais nilang gawin. Because they don't want to obey Yahweh's word. Kaya tama yung nakalagay dun sa 2 Timothy chapter 4. Anong sabi doon? Ang sabi, the time will come when people will not listen to the true teaching. Verse 4, people will stop listening to the truth. The temptation
To remain ignorant of the word of Yahweh might seem easier to some people, but this decision, my friends, will only lead to missed opportunities for spiritual growth and leave us vulnerable. Saan? Sa paggawa ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, we cannot use ignorance as an excuse for our actions. Our Almighty Father Yahweh wants everyone to turn away from sin and to know the truth. Tandaan po natin yan. So let's strive to align our choices with Yahweh's will. Let's seek understanding and guidance sa ating Amang Yahweh araw-araw. Let us remember, my friends, that ignorance won't excuse us from the consequences of our actions. Hindi ibig sabihin na hindi mo alam, excuse ka na. And that's why let's actively pursue righteousness. Let us pursue, mga kapatid, na malaman pa natin ang salita ng ating Amang Yahweh. Kaysa iwasan natin yung mga salita ng ating Amang Yahweh, pag-aralan po natin. Let's continue to deepen our relationship with our Almighty Father Yahweh. Yan ang dapat nating ginagawa. Kaysa iwasan natin yung pagsunod, sumunod tayo sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Can everyone say hallelujah? So as our closing passage today, mga kapatid, let's turn our Bible in Psalm 139, verse 23 to 24. Ganito pong pagkakasabi. Psalm 139, verse 23 to 24. Search me, Yahweh, and know my heart. Test me and know my concerns. See if there is any offensive way in me. Lead me in the everlasting way. Can everyone say hallelujah? Napakaganda, di ba? Friends, as we conclude this message today, let's not forget these four lessons. These four lessons that we have learned from the story of the Tower of Babel. Let us carry these lessons in our hearts as a reminder of the consequences of our choices and the importance of aligning our will with Yahweh's purpose. Instead of relying solely on our own strength and wisdom, anong dapat natin gawin? Let us surrender our plans. Let us surrender our ambitions to Abba Yahweh. When we learn to do this, mga kapatid, then we will find true fulfillment and purpose sa ating pong buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah, friends. Sumayin nyo nawa ang kapayapaan ng pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating pong Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Hallelujah. Tumayo po tayo mga kapatid, mga kaibigan, at tayo po'y manalangin. Father Yahweh, we thank you for the opportunity to hear your word on this Sabbath day. We thank you, Father Yahweh, for the truth, wisdom, and the insights imparted during this Sabbath gathering. May these words and lessons be planted deeply in our hearts and in our minds. Grant us wisdom to discern your will. Give us the courage to follow where you lead us. Help us, Father Yahweh, to walk in humility and obedience, trusting in your unfailing love and faithfulness. Heavenly Father Yahweh, as we reflect on the dangers of misguided ambition, the consequences of our choices, the pitfalls of destructive conformity, and the accountability despite ignorance, we humbly ask for your guidance and for protection. Help us, Father Yahweh, to always align our ambitions with your will, to make choices that will honor and glorify you. Father Yahweh, once again, we thank you and we bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah.
Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka. Yair Yahweh panaveleka v'kunika. Yesa Yahweh panaveleka v'yesem leka. Shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Hallelujah. May Almighty Father Yahweh bless us all.